Morning po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating daily morning devotional para po sa umagang ito. Ako po ang inyong presider. And for this morning, our program will be started with our song of prayer. Dahil magkakaroon po sa atin, ibalik ang ko. And sige po natin para sa mga ito is Brother Gabshan. And all of their hearts and ears during this morning so that we may all be blessed by the message that Daddy will be sharing with us. And para may sabuhay po natin ang mga masaya natin ngayon. And then after that po, we will be having our closing sermon po pang uh, program natin this morning. And po, thank you for joining us. Good morning and may God bless you. Tayo po ngayon itong mula sa ating
Tayo pa'y lumaban na sa ating opening prayer. Gonna jump in. Ano po yung panalangin? Pagpaagas sa panalangin. Maraming salamat po sa panibagong araw na ito na kayo sa ulang ginising upang makapagtutong people at makinig po na inyong mga mensahe. Kahit po mapapawain ka mensahe, kayo po ibang una sa akin, at marami pa matutunan. Pakala niyo po kami sa ating pagkulang pagkasal. Pakala Jesus. Amen. Ayan, so magandang umaga po muna sa ating lahat. And tayo po na nga ay dadako na sa ating pag-aaral na may pamagat na Purging from Sin July 3 na book pa rin po ng Debate I Live By. Sabi sa ating key text natin po makikita sa Isaiah 6 verse 5, it says, Then said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. As the prophet Isaiah beheld the glory of the Lord, he was amazed and overwhelmed with a sense of his own weakness and unworthiness. He cried, Woe is me. Yeah. So, sabi dito na, um, eh, Isaiah had been on the sins of others, but now he sees himself exposed to the same condemnation he had pronounced upon them, had been satisfied with a cold, lifeless ceremony in his worship of God. He had not known this wait lang po, wala. Until the vision was given him of the Lord. He till now appeared his wisdom and talents as he looked upon the sacredness and majesty of the sanctuary. A view of himself might be expressed in the language of Apostle Paul, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death. Yeah. So, sabi dito na, um, yan, na si Isaiah daw po ay kanyang dinenounce yung kasalanan. Wait lang po. Yan na lang po ako saglit. So, sabi dito na, si Isaiah po ay kanyang pinapoint dito yung kasalanan ng mga tao, no? But yung nung nakita niya daw po yung kabanalan ng ating Diyos, no? Kanya pong na-realize na he was just a sinner lang din, tulad po ng mga taong sa paligid niya na nagkakasala. Ano po? And kanya pong inintindi na yung kanyang worship ay na kanyang naging routine ay ay nakita niya po na yung kanyang pagbibigay papuri sa Diyos ay na para bang walang pag-ibig at walang debosyon sa ating Diyos. No, yung um, wisdom, yung karunungan, yung talento, yung abilidad na once na kanyang pinahalagan
ay parang nakikita niya na ito ay nagiging insignificant compared sa kadakilaan po ng ating Diyos. At instead nga po na siya ay ma-feel niya na siya ay proud, no? Ay he became excuse me, he became deeply aware of his need for God's forgiveness and change. Tulad lang po ni Paul na later ay kanyang na-admit na hindi niya po kayang ma-overcome yung kasalanan by his own strength. So, ganun yung unang pagtingin po ni Isaiah, no? Na na-judge niya po yung mga tao na pero nung nakita niya yung pag tayo ay nakatingin sa Diyos, no, atin pong makikita rin na yung ating mga sarili ay kapareho din nila, no? Kaya nga po, before we judge others, no, we should examine muna yung ating mga sariling mga puso, no? Dahil yung totoong worship ay nagsisimula sa pagkakaroon ng humilidad, no? At sa pag-recognize na um, ating mga sarili, ng ating mga kasalanan. Pag-recognize ng ating mga need for God's grace. And sabi naman po, sa kasunod, the flew one of the seraphims unto me, having the having a live coal in his hands which he had taken with the tongs from off the altar, and he laid it upon my mouth and said, ito, and said, Lo, these have touched their lips, and the iniquity is taken away, and they sin purge. Yeah. So, sabi naman po, sabi naman po dito na after nga po na um inadmit ni Isaiah na siya po ay isa rin palang makasalanan, no? Ay yung isa daw po sa anghel ng Diyos na siya po ay kumuha ng burning coal na galing sa altar at kanyang hinawakan yung labi po ni Isaiah. And yung angel daw po ay itong angel daw po na ito na kumuha ng burning coal at hinawakan yung labi po ni Isaiah ay kanyang sinabi na yung kanyang kasalanan ay has been taken away and ang kanyang kasalanan ay napatawad na. So yung burning coal po na ito po ay isang simbolo na excuse me, ng Diyos ay kanyang cleanse or nilinisan ang mga kasalanan, karumihan na nagawa ni Isaiah, no, sa kanyang mga guilt. At siya ay muli-muli ng binago ng Diyos at made he made him na ready to serve again. And this shows po that God na that God does not only reveal our sin, kanya rin pong pinapatawad tayo at nililinis at binibigyan po ng panibagong simula na kung tayo po ay napatawad na ay tayo bibigyan ng panibagong tsansa na gumawa ng mga mabubuting mga bagay at maging ang ating mga sarili ay maging kaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya po when we sincerely confess our sins, God is faithful na tayo po ay mapatawad, no? At tayo po ay mabago at maging ang willing na sumunod at magpuri sa Diyos, no? So, ganun po yung pag-ibig po ng Diyos, no, sa atin, na kahit gaano nga karumi yung ating kasalanan, ay ito ay
ah, kung tayo po ay muling nanumbalik at na-realize natin na mali at ating um, dito at ito ay naging aral sa atin ay dito po mapapalis yung ating mga ugali at mababago. Ano po. And sa kasunod, sabi naman po dito, the vision given to Isaiah represents the condition of God's people in the last days. They are privileged to see by faith the work that is going forward in the heavenly sanctuary. As they look by faith into the Holy of Holies and see the work of Christ in the heavenly sanctuary, they perceive that they are a people of unclean lips, a people whose lips have often spoken vanity, and whose talents have not been sanctified and employed to the glory of God. So yung vision ni Isaiah na ito rin ay tumutukoy sa bayan ng Diyos na namumuhay sa mga huling panahon. Opo. So kumbaga kung paano tumingin si Isaiah sa mga tao ay marami ding ay kung paano siya tumingin sa mga tao noon ay ganoon din po ang mga tao sa ngayon, no po? Sila ay madaling husga sa mga tao, no? And as they learn more about what Jesus is doing for them in the heavenly sanctuary, ay they begin na makita sa kanilang mga sarili or na honestly na nakita nila yung mga mali sa kanilang mga sarili. They realize na that they have spoken careless, no? Or mga meaningless na salita. And hindi nila ginamit yung kanilang mga talento, yung kanilang mga abilidad to honor God. And um this realization leads them to seek God's forgiveness at humingi ng tulong para sila ay mamuhay ng nagbibigay ng glory, ng kalawalhatian sa ating Diyos. Kumbaga, God wants us to examine our lives, no? Gamitin yung ating mga salita ng maingat, no, no po? At ating i-dedicate yung ating mga talento to serve Him at magbigay po ng kalulahatian sa Kanya. Well, may dear, well, may they despair as they contrast their own weakness and worthiness with the purity and loveliness, but of the glorious character of Christ. But if they, like Isaiah, will receive the impression the Lord designs shall be made upon the heart, if they will be humble their souls before God. There's hope for them. The breath of promise above the throne and the work done for Isaiah will be performed in them. So when we kaya nga po tayo po ay maging maigat nga po sa pagko-compare ng ating mga sarili sa ibang mga tao, no? Kasi um dito po nangingibabaw yung ating pagmamataas, no? Pero kung atin naman daw pong i-compare yung ating mga buhay sa um karakter ng ating Panginoong Kristo, ay tayo po ay makakaramdam ng discouragement kasi nakita natin yung ating mga kasalanan at maging yung ating mga kahinaan. But sa ating pagtingin sa ating Panginoong Kristo ay hindi raw po gusto ng Diyos na tayo ay mawalan ng pag-asa. Kumbaga gusto niya magkaroon tayo ng panibagong tsansa, no? Tulad po ng ginawa ng Diyos kay Isaiah, no? Siya ay pinatawad at muling nilinis at binago. Ay ganun din naman ay ganun din naman sa atin, no po? Ay ito ay kanyang gagawin sa lahat ng mga tao na lumalapit ng humble sa kanya.
At kung ating nga pong i-admit yung ating mga need sa ating Diyos, ay kanya pong um, i-aalaw i-aalaw niya tayo na um, gumawa sa ating mga puso. At tayo po ay kanyang papatawarin, itatransform yung ating mga ugali and help us to become more like Jesus Christ. Yan po, no? So, yung promises po ng Diyos ay nagre-remind sa atin na no one is beyond His grace. Kaya po, no matter nga po na how unworthy yung ating nararamdaman, ay meron pong diyang pag-asa na naghihintay sa atin na grab yung pag-asang iyon, no? Kapag tayo nga ay humble sa ating sarili sa harapan ng Diyos. Because kung tayo ay humble na humihingi ng tulong sa Kanya, ng gabay sa ating Diyos, ay kanya po tayong papatawarin nga, no? Patawarin, babaguhin, at i-restore yung ating mga sarili. Ano po? And dito nga po sa ating devotional ay um, marami pong mga lesson na dapat po na ating matutunan, no? And isa pa nga doon yung lalo na sa panahon natin ngayon na marami na nga mga tao ang tulad ni Isaiah sa pag-iisip ni Isaiah noon, no? Na na maraming mga tao ngayon na hindi nila tinitignan yung kanilang mga sarili na mali. Kumbaga doon sila sa mga tao na pag nakitaan nila ng maling or maliit na butas ay ito ay kanilang palalakihin, no? Kumbaga, before we judge others, kailangan muna natin tignan yung sarili natin, no? Baka tayo din naman ay isa ring mga makasalanan, no? So, ayun po yung iingat-ingatan po natin, no? Na wag nawang mangyari sa bayan ng Diyos. And um, kung tayo naman ay nakarealize na ng mga mali sa ating mga sarili, ay tayo po ay wag nawang mahiya na lumapit at manumbalik sa ating Panginoon dahil kanya nga po tayong patatawarin at bibigyan ng panibagong pag-asa at tsansa na um, muling sambahin siya, muling mabago yung ating mga pag-uugali at isa pa na lumago na bilang Kristiyano. Ano po? And by that, and kanya pong hinahanda tayo na mag-reflect yung ating sarili sa ugali ng ating Panginoon. At dito na po nagtatapos ang ating devotional at muli ay tayo ay naliwanagan sa napakagandang storyang ito na na lalo na sa in these last days, malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Ano na kaya ang ating mga sarili? Tayo na ba ay handa? Or tayo ay tumitingin o tumitingin pa sa ibang mga tao ng mga mali nila at namumuhay sa kasalanan? Ito po. And yung katok po ng Banal na Espiritu ay naway ating pagbuksan at muling um, humingi ng gabay na makapaghanda ng ating mga sarili bago pa ang pagdating ng ating Panginoon. So muli magandang umaga sa ating lahat and God bless us all. Thank you. Maraming salamat, Brother Jefferson, sa napakagandang insight na iyong binahagi sa amin ngayon. Nawa po ay na-absorb natin yung mga lessons na makikita natin dito yung mga and pero para po ngayon, dito na po uh, uh,
Ito na po ang pagtatapos ng ating devotional. So, umaga nito, ngayon po ay lumapala tayo sa ating closing sermon o sa prayer ng ating speaker. Hindi po, good morning sa ating lahat. And God bless. Let's pray. Amang banal, maraming salamat Ama sa ang pagtitipong ito sa samba at sa pag-aaral ng inyong salita. Maraming salamat Ama sa pagpapaalala na huwag nawa kaming magkaroon ng pagtingin sa aming mga kapwa ng mga masasama na mga bagay. Tulungan nawa kami na imbis na kami tumingin sa mga tao na gumagawa ng mga kasalanan ay kami nawa ay inyong gabayan na tumingin lamang sa aming Panginoong Kristo upang ang aming mga buhay ay aming ma-realize na kami po ay nagkakasala at nasa kasalanan po. Kaya kami humihiling ng mga panibagong lakas at karunungan at maging gabay na lumakad sa landas ng kaligtasan at landas ng kabanalan. Upang ang aming mga buhay ay makapaghanda nawa sa muling pagbabalik ng inyong anak, ating Panginoong Kristo. Tulungan nawa kami, ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa inyo, na gamitin ang aming mga abilidad, ang aming mga talento sa pagsamba at sa pagbibigay ng papuri at pasasalamat at sa mga sa pagbibigay ng ang kalwalhatian sa inyong Panginoon. Inyo po kaming tulungan kung kami man po ay nasa um, nasa pagsubok or mga problema na kami ay hirap na lampasan. Tulungan nawa kami at muling makabangon at muling manubalik sa inyong gawain. Um, Maraming salamat Ama sa mga aral na ito at ito ay naway maging liwanag at sa mga susunod pang mga aral namin tutunan. Ito ay mag-ipon-ipon upang maging liwanag at kami mapalakas at may muling mapolish ang aming mga pag-uugali. At
Sa araw na ito, niyo po kaming bigyan ng lakas at gabay sa aming mga gagawing mga bagay-bagay, pupuntahan at mga gagawin. At ganoon na po sa paghahanda sa darating po ng araw ng Sabat. Tulungan nawa kami upang sa aming pagsamba mamayang gabi ay kami ay handa ang aming mga puso at isipan sa muling sa paglilingkod sa inyo at sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Linisin kami at patawarin sa naman po kami nasubmukan ng mga pagkukulang at pag-aasawa. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at sa madalangin sa matayos na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, muli po, maraming salamat sa ating mga kasanayan sa susunod sa Facebook Live. Naman po, ang pag-sa atin para na sa ating uh, napakinggan sa araw na ito. At okay, madala po natin ito sa ating araw. Hi, and with that, sana po, have a blessed rest of the week. So, since tayo ay muling magtatapos na ng ating linggo. With that, good morning po muli sa pinapala na tapos ang ating devotional for this morning.